Pag-usapan natin itong mga aktuwal na akusasyon, yung ilan sa mga articles of impeachment against the Vice President. Kasi you're in a very important position dahil kayo po yung namuno sa Committee on Good Government, no, na nag-imbestiga dito sa issue, for instance, ng confidential funds. Gaano po ba kaseryoso yung allegation na yon? Yung paglustay di umano o hindi maipaliwanag na confidential funds ng Vice President? Para lang ma-refresh yung memory namin. Well, una, Christian, uulitin ko, no, yung articles of, yung complaint po na aming pong isinampa ay, ang laman po nito ay 7 articles. Hindi lamang po ito patukoy sa Confidential. Ito yung article number 2, di ba? Confidential funds. In fact, yung laman po ng aming committee hearing, 2 lamang po dito. Ang 2 article lamang po. Yung Article 2 at saka yung Article 3. Now, when it comes to Article 2, yung confidential fund, ito po kasi yung parang nag-spark, no, ng kung bakit po nabuo po itong kaya may mga nagsimula pong nag-file ng articles of impeachment. Napakaseryoso po kasi po unang-una na dito po sa committee hearing na divulge po, no, kung saan yung 125 million na confidential fund ay naubos po in just 11 days. Kasama na po dito yung Pasko at New Year. So, at dito po na during the course of the investigation, may mga lumabas po na mga amount kung saan ay nagastos ito sa sa mga rentals ng mga safe houses amounting to 1 million. So, medyo kaduda-duda dahil kung titingnan po ninyo, wala naman pong detalye sa confidential fund. So, ano po itong 1 million na narentahan na safe house in just 11 days? In fact, kung titingnan nga po ninyo yung acknowledgement receipt na laman po nito, hindi nga po ito 11 days eh. Kasi kung bibilangin yung 11 days, dapat December 21 to December 31. Pero kung hindi po kung magkakamali, yung isa po dito, ang petsa ay December 26. So, medyo sabi nga po namin, nung kami po ay ito'y pine-present namin, bakit ganito kamahal itong safe house? So dito rin naglabasan din yung mga pangalan na Mary Grace Piato, so forth and so on, na simula't-simula pa ay hindi maipaliwanag. Bagamat ngayon, may mga sinasabi silang mga dahilan nila. O kami natutuwa na meron na po silang ngayong dahilan. Pero kung yung mga depensa na sinasabi nila, dapat nung una pa lang sinabi na nila, siguro mas naliwanagan po tayo. Okay. Itong issue, ito yung unang lumabas, no? 125 million in confidential funds. Ito yung unang batch ng confidential funds na nakuha ni Vice President, no? Dahil nag-request daw siya dito sa Office of the President. Hindi po ba? Sa kanyang unang taon. From December 21 up to December 31. Okay. Paano pong na-withdraw yung 125 million na yun? Well, yung buong 125 kinuha po in cash sa bangko. Ito po ay nag-testify po dito yung sa Land Bank at ibinigay nga po doon sa Special Disbursing Officer. So, withdraw yung 125. Was that a one-time withdrawal or in tranches? One-time withdrawal. One-time withdrawal. Yes. Oh. Is there anything irregular with that, yung one-time withdrawal at ibinigay doon sa security officer? Tama po ba ng OVP? Well, unang-una, yung nag-withdraw po yung SDO, siya po ang nagbigay doon sa security. Unang-una, yung security na pinagbigyan na according po doon sa SDO na upon the instruction of the Vice President, yung nag-disburse po nito, allegedly, nag-disburse daw nito, yung security officer, ay wala namang authority to disburse. Dapat, ang nagdi-disburse nito, yung SDO, kaya nga po siya yung tinatawag na Special Disbursing Officer. Tama po ba? Mm-hmm. So, dapat, obligasyon po niya na siya ang mag-disburse.
Pero kaya nga po nakakapagtaka kung bakit yung security na hindi naman po empleyado ng Office of the Vice President, yun po ang naatasan na mag-disburse. So, tas yung period po na naubos yung 125 million in just 11 days. Mm. So, ang ibig pa po ba ninyo sabihin na pati po December 24, 25, December 31, nagkakaroon po sila ng mga intelligence gathering. Mm. So, medyo doon pa lang, medyo hindi po na ipaliwanag ng maayos. Kaya nga po umusad at umabante pa yung ating committee. At in the course of the hearing, marami po tayong natuklasan. Like for example, doon po sa DepEd, yung 3 po na nakatanggap ng cash allowance. Kung maalala po ninyo, si Yusek Opo. Mercado, di po ba? Na prior to her appointment as Hope, yung Hope po head of purchasing entity o procurement entity, wala po siyang natatanggap na ganong amount na envelope. So, nung siya po ay naging na-appoint noong February, nakatanggap po siya ng envelope na nakalagay Hope. Basically, pinag-uusapan dito, hindi pa baba sa 600 million in confidential funds, no? Pag pinagsama yung 12.5, 612.5. So basically ang issue, saan dinala yung confidential funds at ba't parang naglolokohan. Parang sorry sa term, no? Parang gaguhan na lang yung paggasta at ayaw na maipaliwanag. Parang ganun lumalabas, hindi po ba? Naalala ko yung mga hearing eh. At kung maalala rin ninyo, may nag-testify din dito ng mga AFP personnel, mga army, na kung saan ginamit na dahilan na sa kanila raw doon po sa Youth Leadership Training Summit na ginamit yung pondo, pero lumalabas at sinasabi nila na wala namang na-download doon sa nasabing programa, pero hiningan po sila ng certification. Para ma-justify yung paggasta, pag-disburse ng pondo na yun. Tama po. Kumbaga nagamit pa sila. Nagamit sila. Opo. Yung security officer ni Vice President Sara Duterte, correct me if I'm wrong, hindi siya napatawag o hindi siya nakaharap dyan po sa komite ninyo? Hindi po siya Yung mga panahon na yun? napatawag o hindi po siya nakaharap. Bakit po? Well, marami kasing dahilan eh. May mga nagsasabi na siguro, kasi nung time na yon, kung maalala ko po, may mga issue po na baka aminin. Kumbaga, sila yung magiging Paul guy. So, or may mga, kung maalala ko po nung mga panahon na yun, sorry medyo last year pa kasi yun. Matagal na yun, tsaka napakadaming detalye. Kaya nga, so nakuha na yung purpose nung committee. So, sa tingin ng iba, hindi na kailangan yung kanilang mga sasabihin. Pero I think, di ba, parang nagkaroon kayo ng usapan with the Armed Forces of the Philippines na they would conduct their own investigation. Tama po ba? Sila yung mag-iimbestiga. Kaya nga po, gusto nga po namin matuloy na itong impeachment para at least malaman na rin po natin lahat. Ito, finally, Congressman, do you get the sense as a House of Prosecutor na ayaw lang matuloy ni VP Sara Duterte at ng kanyang mga kaalyado sa Senado yung mismong trial dahil baka doon magkalabasan? Well, pwede rin po. Kasi kung wala naman po tinatago, ano naman po yung dahilan? Bakit po hinaharang? Bakit po lahat ng mga klase ng motion o mga pagdidelay ay ginagawa po dito? So, sa atin naman po, bigyan lamang po kami ng pagkakataon na maipresenta ang mga ebidensya, mailatag. So, kami naman po, tatanggapin naman po namin kung ano po magiging hatol nila.